Magandang araw ulit sa inyong lahat. Jiran Gregorio po ulit at magtuturo sa inyo ng panibagong kaalaman about sa ating window type air conditioner. Ngayon, ituturo ko naman sa inyo ang schematic diagram ng window type air conditioner na Condura. Okay? Makikita nyo dito sa whiteboard, dinomin ko na ang mga symbols sa mga electrical parts ng ating air conditioner. Dito yung rotary switch, yung ating AS switch, AS motor, thermostat, OLP, running capacitor, ating compressor, ating fan capacitor at ating fan motor. So magsimula tayo sa mga terminal ng ating rotary switch. Yung number 1 na terminal, ikakabit natin siya sa line 1. Yan. Line 1 natin siya ikakabit. Next dyan, kung makikita nyo dito, may 1 din dito at may number 3 naman doon. Yung 1 at 3 na yun, i-jumper natin siya para magkaroon ng supply yung 8 at 10. So, next natin dyan, yung terminal number 2. Yung terminal number 2 naman, ikakabit natin siya sa low ng ating fan motor. Okay. Next dyan, yung terminal number 4 naman, ikakabit natin sa medium ng ating fan motor. Ayan. Then, pulis, yung last is sa speed natin, yung high, ikakabit natin sa terminal number 6 ng ating rotary switch. Ayan. So, nakabit na natin yung tatlong speed ng ating fan motor. Meron pa tayong terminal sa ating rotary switch na number 8 at number 10. Yung number 8, ikakabit natin siya sa number 1 ng ating AS switch. Kung mapapansin nyo, yung symbol ng ating AS switch ay merong ganito. Indicator yan para malaman kung ang ating AS switch ay merong naka-on position siya. So yung number 8, kakabit natin siya sa number 1. Yan. Tapos naman dyan, yung number 2 na terminal ng ating AS switch, ikakabit natin sa isang terminal ng AS motor. Ito yung isang terminal ng ating AS switch, number 2, at kakabit natin siya sa isa pang terminal ng AS motor. So, iiwan muna natin itong isang terminal ng AS motor dahil dyan, kakabit natin ang line 2. So, yung last is sa ating rotary switch, yung number 10 na terminal, kakabit naman natin siya sa thermostat. Yung number 10. Ayan. So, nakabit na natin lahat ng terminal ng ating rotary switch. So, dito tayo magpatuloy sa ating thermostat. Yung kabilang terminal ng thermostat, ikakabit lang natin sa OLP. Pero paano kung wala namang OLP ang ating unit? So, ang gagawin lang natin yan, irerekta na natin yung ating thermostat sa common terminal ng ating compressor. So, dahil dito sa drawer natin ay meron tayong OLP, kakabit natin ang ating thermostat doon. So, ito yung sa terminal ng thermostat. Ayan. Yan. Next naman dyan, yung kabilang terminal ng ating OLP, ikakabit natin sa common terminal ng ating compressor. Yung common terminal ng ating compressor. Ayan. So, meron na tayong nakakabit na isang terminal sa ating compressor. Pagpapatuloy na natin sa ating compressor. Ikakabit natin sa starting winding ang running capacitor. Isang terminal ng running capacitor. So, ito yung running capacitor natin. Nakabit natin siya sa starting winding. Next naman dyan, yung running terminal, ikakabit din natin sa kabilang terminal naman ng ating running capacitor. Ayan. So, nakabit na natin siya ngayon. Ngayon, baybayin naman natin yung part na to sa ating fan motor. Kung makikita nyo, ito yung common terminal at ito yung auxiliary. Ikakabit naman natin yung fan capacitor natin
sa common terminal. Yung isang terminal ng fan capacitor natin, doon natin sa common terminal ikakabit. Yan. Tapos, yung isang terminal naman ng fan capacitor natin, ikakabit natin siya sa ating auxiliary. So ayan, na-wiring na natin yung ibang part ng ating electrical components. So, di ba naiwan natin yung ating isang terminal ng AS motor natin. So, ikakabit natin siya sa common terminal or yung terminal na pagdadaluyan ng ating line 2. So, simula tayo sa line 2, kakabit natin siya sa isang terminal ng ating AS motor. So, simula sa isang terminal, sa huling terminal ng AS motor natin, magkakabit din tayo simula sa running capacitor. Yung terminal ng capacitor na nakakabit sa running winding ng ating compressor. So, kung ito yung isang winding, yung isang connection, ayan. So, nakakabit na ngayon sa line 2 yung running winding ng ating compressor. Next naman dyan, kakabit natin yung common terminal na nakakabit sa fan capacitor dun sa line 2. Ito yung common terminal. Nakakabit, the same time, nakakabit din siya sa isang terminal ng ating fan capacitor. Kakabit natin siya sa line 2. So, ayan. Meron pa tayong isang natitira. At ayun, yung nasa ating AS switch. Itong terminal number 3, ikakabit natin siya sa line 2 para pag pinindot natin yung on position, iilaw yung indicator na nasa loob nito. So, ito yung terminal number 3. Kakabit natin siya sa line 2. Ayan. So, ayan. Naituro ko sa inyo ang schematic diagram ng ating Condura air conditioner. Sana ito ay inyong tutunan at sana ito ay inyong tandaan. Maraming salamat po.